Alam mo, bago natin umpisahan tong video to, gusto ko lang sabihin na alam mo, ikaw, Finest China, matagal na talaga akong naiinis sa'yo! Sa lahat ng mga pinaggagawa mo! Ngayon, gusto niyo diba yung mga machismis? Hindi po ako ganun kay Finest China. Acting tayo na lang. Anyways, etong video natin ngayon ay tungkol kay Finest China. Nakikita ko siya sa aking newsfeed, no? At inalam ko kung ano yung issue niya. At ang dami pala. Sobrang dami mga dinidiscuss. First of all, bago tayo mag-react, gusto ko na sabihin na Finest China, napakaganda nung name. Sobrang smart. Bring out the Finest China. Ganda. Matagal ko na rin siya nakikita before. I think ngayon siya nag-boom talaga. Masasabi mo na ang tao talaga sikat na pag may issue na. Kasi hindi ka naman i-issuehan kung hindi ka sikat. Diba? Tingnan natin yung issue na yan ngayon ha. Pero bago natin ipagpatuloy yan, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Nang hina yung 1,000 Gcash giveaway ko. Sa pamilyonas ni Finest China. Anyways, halika na. Punta na tayo sa ano natin. Ngayon ito, kung makikita nyo ha, napakaraming mga tao yung gumagawa ng mga video, yung mga content creators din. Ayan, at ito pa. Natandaan nyo ba yung video ko na to? Ayan siya. Yan yung video ko regarding sa issue ni Finest China at ni Tito Mars. Ito yung issue niya before, yung 1K and yung 1 million na pinamigay daw niya sa random followers niya. And hindi ko siya makakalimutan dahil dinumog ako ng libu-libong bashers sa video na to. Ilalagay ko yung video link sa comment section. Panoorin nyo na lang. Or kayo nang bahala kung gusto nyo mabasa yung mga pagbabash sa akin sa video na yun. Pupunta tayo ngayon sa issue. Marami to ha. Actually, nagkagulo-gulo na nga. Ang gulo-gulo na ka. Yung tinignan ko. Late lang rin kasi ako nakaalam nitong issue na to. At ang dami na nangyayari. Pero I think dito mostly nag-start sa mga post ni Christian Gaza. Pero ito may blind item. Si Netch Ite na medyo sikat na personality ang umiidolo sa PCSO at kunyaring namimigay ng milyon-milyon. At kanyang chosen followers, pero yung pala binayaran lang niya ng 5K yung tao para magpanggap na may na-receive na 1M from them. Ngayon hindi ko alam kung totoo yung mga ganyan na, pero nakita ko na maraming ibang post doon. Hindi lang si Christian Gaza, kundi napakarami pang iba about this. May dalawang reaction ako dito. One is for Finest China at pangalawa ay para sa mga tao. Actually, wala ko sinasay dito ha. Eme lang yung intro natin kanina. So, ito yung mga issue na nakita ko. Una, itong, hindi ko alam kung bar to, no? Pero nagtanong siya, do you guys do collaboration? Sabi niya, I'm Finest China and I have 28 million likers on TikTok. Was wondering if you guys want to be featured on an X-Team collab for today. So, pumayag na ma'am, no? Actually, no, marami nagagalit dito sa ganito. Bakit daw nag-online demos? Gusto ko lang din sabihin na walang mali dito. Actually, if anything, kung totoo man, no, na nirelease nila yan, medyo unprofessional on their part. Kasi as influencers, ang currency talaga namin, no, hindi naman ako kasing sikat nila, pero ang currency talaga namin is our influence, diba? I-promote natin yung ganyan, ganito. Miski ako, gumagawa ako ng mga message na ganyan, pero hindi naman yun nanlilimos na pengin pera, pengin ganyan, pero pang pagkain. Kailangan mo sabihin professionally, ito yung gagawin namin, tapos mag-uusap kayo, no? Mag-uusap kayo na ito yung dapat gawin, ito yung i-require namin from you, ito yung ililibre natin. Actually, hindi siya libre kasi may trabaho. Yung pagpo-promote, pag-e-edit, ganyan. May iba may bayad. Ito X-Deal, walang bayad. I think nagka-problema dito is, hindi ko rin masabi kung totoo itong ano, pero may mga nagsasabi, ayan, akala ko mayaman yan. Sa official na ano nila, official na ano nung bye-bye, we were caught off guard when they arrived with a large group of 20 people. So, I think, no, miscommunication lang din talaga to. I think sa ngayon naayos na nila. Nakita ko, road manager ata ni Finest China, kinausap na. Ayan, may picture pa dito. Medyo X lang din yung nailabas yung ganitong napakadami. Masasabi ko sa inyo, wala namang mali sa pakikipag-X deal. Pero medyo may miscommunication on both their parts dito. Hindi lang yan yung nakita ko. Kagaya ng merong isang issue pa regarding sa ano naman, regarding sa sasakyan, yung mga, kung makikita nyo kasi, yung content talaga ni Finest China is yayaman-yaman, ganyan. Noon pa man, I think ganyan na yung content niya, mayaman, ganyan, ganyan. Ngayon, hindi ko alam ha, kung totoo yan or hindi. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman 100% totoo yung nakikita nyo sa mga malaking chance, no, na lahat ng mga kinaiinisan natin at mga idol nating
mga influencers, ay character lang. Character lang talaga sila. Branding ang tawag. Ganon. Kaya nga, pag may nire-react na tayo, sinasabi ko sa inyo, wala, hindi ko alam kung totoo to. Kung siya talaga to. Kasi in real life, makikita nyo na iba yung tao at iba yung personality online. Ganon din ako kay Finest China, hindi ko alam kung totoo or hindi. Pero hindi tayo manghihimasok sa pera niya. Isa pa yan kasing reaction ko din. Tayo mga Pilipino, ang hilig natin manghimasok sa pera ng mga tao. Isa sa mga pinaka-ekis na magagawa mo is magkomentaryo ka sa pera ng iba. Kagaya nung sure kami matitrigger dito. Oh, paano ka nakapunta ng ganyan? Kala ko ba wala kang pera? Ekis yung mga ganon. Ekis yung mga ganon. Magalit kayo sa akin. Wala akong pakialam, X ang nagko-komentaryo sa pera ng iba. Wala tayong pakialam kung saan nila ginagastos yung pera nila or saan nila ginagawa. Which is yun din partially, no? Yung aking reaction dito kay Finest China kasi nakita ko, no, na after nitong mga issue na to, parang concerned na sa pera niya lahat ng mga tao. Ngayon, may mali ba kay Finest China? Ito yung feeling ko lang ha, hindi ko sinasabing 100% totoo or hindi, dahil hindi ko rin naman alam po. Pero I think, isa ito sa mga cause ng pagbabrand niya sa sarili niya ng gano'n eh. Actually, pag pinanonood ko, syempre hindi ko rin masabi ng 100% kung mayaman talaga siya or hindi. Pero yun na yung naging branding niya. May mga content siya na parang sarcastic siya eh. Parang hinihingan siya ng pera ng kapatid niya. Tapos sabi, oh ito $100, mga ganung mga bagay. I think no, mapera naman talaga siya. Pero may added layer din kasi yung pag-acting bilang isang influencer. Yun lang naman yung sa akin, no? At the end of the day, wala tayong pake kung ano yung pera niya, kung ano yung sa kanya, kung ano yung ginagastos niya sa pera niya. Actually, isang issue pa is bakit pakita rin natin. Ang dami issue! Bakit hindi daw ginagamit para tumulong at eme. May nakita akong post na noon pa man, tumutulong na talaga siya. Marami talaga siyang tinutulungan. Pero hindi talaga lahat kaya. Isa rin sa mali natin mga Pilipino, labo-labo na to reaction natin ngayon na. Isa rin sa mga mali natin, ang hilig nating umasa online. No? Tapos pag hindi tayo natulungan ng mga tao online, parang mali sila. Hindi nila obligasyon kasi yan. Hindi obligasyon. Hindi obligasyon tumulong. Ang pagtulong, pagbukal lang or pagkaya. Yan. Ganon, hindi natin dapat nire-require sa mga tao. Lalo na kung naaabuso na sila. Anyways, eto, sumagot si Finest China. Panoorin natin. My God, kung gusto po nila, kung yung tao, kung ka-ex-deal ko po yung bye-bye, okay, example po yung nangyari po ngayon, bye-bye seafood na yan. Kung sila po ang nag-reach out sa akin, o ako nag-reach out, di ba, pwede naman nila akong i-cancel, sabihin po nilang, ay, hindi po kami nag-ex-deal sa ganong karami. Yun lang, easy, aalis kami. Kaya nga ako nagtatanong, 15 po kami. Hindi ko rin masyadong ma-reactan yung bye-bye kanina kasi parang may nakita kong sinabi nila na hindi ko alam kung totoo yung mga screenshots or hindi. So hindi ko rin ma-reactan yung part na yon. Hindi rin natin masabi kung sino tama or mali talaga. 18 na tao ang family ko. Makakamura po ako dyan. Hindi porke mayaman. Well, kasi mga crab mentality ng Pilipino, porke mayaman, may pera ganito. Tapos bibili daw ako ng mga diamonds. Isa rin yun. Siyempre, doon nga siya kumikita sa... Hindi ko alam kung may iba pa siyang trabaho pero doon siya kumikita sa pagiging influencer. Kaya trabaho pa rin. At the end of the day, trabaho niya pa rin yun. Sana naiintindihan niyo. Yun lang na bilang isang content creator din. Yun din kasi talaga. Yun talaga yung trabaho. Gusto ko yun eh. Gusto ko pa rin makamura yung 10,000, 7,000, 8,000 na yun na masisave ko. Pera pa rin yun, di ba? So hindi nyo kasi nagigets kasi hindi nyo po trabaho itong trabaho na ito. Oh, ayun. In-echo niya lang din yung sinabi ko. Matagal na po akong social media, mayroon din po akong ibang jobs, hindi lang po ito yung pinagkakakitaan ko. Pero pinagkakakitaan ko po ito, binibigay ko po sa mga ibang tao. Sinabi ko na po yan from the beginning. Pero ang ex-deal po is ex-deal, kaya nga po ex-deal, di ba? Kung ayaw nyo makipag-connect, edi wag. Ganun lang ka-easy. Kung ayaw nyo kaming i-accept, edi wag. Bakit kailangan nyo, ngayon nagkaka-issue ko, bakit ngayon nyo lang pinost yung issue nyo na yan? Pwede nyo namang sinabi, ang tagal-tagal na ito, 2023 pa, bakit ngayon lang kayo nag-post? Papansin po kasi yung mga ganong tao, di ba? Nakikisaw-saw po sa mga issue, ganito, ganyan. Pwede nyo naman pong, kung issue pala sa inyo to last year, sana sinabi nyo na po to last year. Bakit ngayon lang na maraming issue, ngayon lang po kayo nagsalita? Oo, pansin ko nga na patong-patong, sikat na kasi siya talaga. Yun lang ang masasabi ko. Kung sino mali or tama, kayo nang bahalang humusga dyan. Basta ako nasabi ko na yung aking opinion. Pero sikat siya. Sikat na siya lalo. Kaya ganyan. Pag sumisikat kasi, pansinin nyo ha, may hate train na talaga. Or yung mga bagay na hindi naman dapat napapansin bigla. Yun yung
parang marker na sikat ka na yun. So hindi po yung magets eh. At saka wala po kaming kinain ni isang crab leg dyan sa inyo. Kaya bakit po kayo nagagalit at bakit po kayo nag-a-accuse na mga accusations nyo sa akin? Kung sana kumain ako dyan at saka umalis kami ng 15 packs. First of all, alam mong marami kami ng family ko. Marami kami lagi mga pinupuntahan namin mga restaurant. Alam mong marami kami. So ngayon, sabi mo, hindi ko po alam na kala ko 2 to 3 packs. Hello ka ba? Nakita mo mga story ko lahat marami ko. I think dito lang siya mali. Of course, kailangan mo pa rin sabihin. Kailangan mo pa rin sabihin kasi paghahandaan. Dito ko na nakikitang mali si Finest China. I think kung ako yung small business owner din naman at gugulat ako 20, magkano rin yon, hindi naman natin alam kung bumabalik yung pera agad, di ba? Gastos din yun, kailangan paghandaan. I think dito lang siya mali. Anyways! Kayo na lang ang tatanungin ko, ano yung masasabi nyo dito para sa 1,000 Gcash giveaway natin, ha? Ano yung masasabi nyo dito sa issue ni Finest China? Nai-issue ba siya dahil sikat na siya? O nai-issue siya dahil may mali talaga sa kanya? I-comment nyo sa ilalim. So, lamang po, si Clark the Third, nagpapaalam. My God, kung gusto po nila, kung yung tao, kung ka-ex-deal ko po yung bye-bye, okay, example po yung nangyari po ngayon, bye-bye seafood na yan. Kung sila po nag-reach out sa akin, o ako nag-reach out, di ba, pwede naman nila akong i-cancel, sabihin po nilang, ay, hindi po kami nag-ex-deal sa ganong karami. Yun lang, easy. Aalis kami. Kaya nga ako nagtatanong, 15 po kami, 18 na tao ang family ko. Makakamura po ako dyan. Hindi porke mayaman. Well, kasi mga crab mentality ng Pilipino, porke mayaman, may pera ganito. Tapos bibili daw ako ng mga diamonds. Gusto ko yun eh. Gusto ko pa rin makamura yung 10,000, 7,000, 8,000 na yun na masisave ko. Pera pa rin yun, di ba? So hindi nyo kasi nagigets kasi hindi nyo po trabaho na ito. Matagal na po akong social media, mayroon din po akong ibang jobs, hindi lang po ito yung pinagkakakitaan ko. Pero pinagkakakitaan ko po ito, binibigay ko po sa mga ibang tao. Sinabi ko na po yan from the beginning. Pero ang ex-deal po is ex-deal, kaya nga po ex-deal, di ba? Kung ayaw nyo makipag-connect, edi wag. Ganun lang ka-easy. Kung ayaw nyo kaming i-accept, edi wag. Bakit kailangan nyo, ngayon nagkaka-issue ko, bakit ngayon nyo lang pinost yung issue nyo na yan? Pwede nyo namang sinabi, ang tagal-tagal na ito, 2023 pa, bakit ngayon lang kayo nag-post? Papansin po kasi yung mga ganong tao, di ba? Nakikisaw-saw po sa mga issue, ganito, ganyan. Pwede nyo naman pong, kung issue pala sa inyo to last year, sana sinabi nyo na po to last year. Bakit ngayon lang na maraming issue, ngayon lang po kayo nagsalita? So hindi po yung magets eh. At saka wala po kaming kinain ni isang crab leg dyan sa inyo, kaya bakit po kayo nagagalit at bakit po kayo nag-a-accuse na mga accusations nyo sa akin? Kung sana kumain ako dyan at saka umalis kami ng 15 packs. First of all, alam mong marami kami ng family ko. Marami kami lagi mga pinupuntahan namin mga restaurant. Alam mong marami kami. So ngayon, sabi mo, hindi ko po alam na kala ko 2 to 3 packs. Hello ka ba? Nakita mo mga story ko lahat marami kami ng family ko. Galit ako ngayon dahil sa mga accusations nyo na yan. Hindi po tama yun. Kung gusto mo ng ex-deal, kung ayaw mo ng ex-deal, bayaran mo yung per post ko. Sige. Tapos ipopost kita. Pero hindi eh. Actually, sa sa social media, makakatulong ako sa advertising kung masarap yung food mo. I-advertise ko yan. Kaya nga po ex-deal ang tawag. Gusto ko pong linawin sa inyo po yun. Hindi porket may kaya, mayaman, kailangan bayaran lahat. Hindi. Nagpapa-favor ka, humingi ka ng favor sa akin, edi bayaran mo rin yung part ko. I-accommodate mo rin ako. Diba? Kahit walang yaman-yaman dyan. Trabaho po to. Kung gusto mong ipa-advertise yung store mo, i-advertise ko. Pero bigyan mo ako ng something. Actually, di ba po, nagpapa-charge pa. Bibigyan mo sila ng free na pagkain. Tapos babayaran mo pa. May mga ganun po. Ako nga ex-deal lang po eh. Pero hindi ko naman sinasabing sikat ako, di ba? Kaya nga ako nagtatanong. Before ako pumunta dyan, nagtanong muna po ako ng maayos kung gumagawa po ba kayo ng ex-deal. Kung sinabi mong hindi, edi hindi. Tapos gagawan mo ako ng issue ngayon. Tapos fan kita, sabi mo, hay nako, eme-eme kayo dyan. Period. And one thing ha, tip po sa may-ari po ng Bye-Bye. As a owner, as a CEO, dapat hindi po kayo nagre-release ng mga ganong bagay. Small store ka man o big store ka lang, napaka-unprofessional po ng ginawa nyo na share nyo po yung messages natin. Sana pumunta muna po kayo sa akin. Ay, nakikisaw-saw po kayo sa issues. Very, very unprofessional. Sana po, nakiusap kayo sa akin ng maayos, na-offend ako kahit wala man nangyaring ex-deal eh. Yun yung pangit, walang nangyaring ex-deal, tapos nakikisaw-saw kayo sa problemang ito. Kaya, wag mali po kayo dito. Ako, pwede nyo po akong kinancel nung una pa lang sinabihan nyo po ako na hindi ko po kayo magpakain ng 18 packs. Tapos, yun na yun. Pero hindi eh. Pinahaba nyo po. Again, tip lang po yun ha.